Creepy experience ko po ito sa probinsya namin sa Samar. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jake. I was only 12 years old that time nung mangyari ito sa akin. Tandang-tanda ko pa at sariwa pa ang lahat sa isip ko. Araw ng Sabado. Since bakasyon na noon, inaya ako ng mga kaibigan kong maligo sa dagat. Ang paliguan iyon ay may specific na name, which is Kaipilan. May layo itong 2 kilometro mula sa barangay namin. Pwedeng lakarin siya o magmotor o kahit magbangka. Hindi ako nakasabay sa mga kaibigan ko papuntang Kaipilan. Sinabi ko na lang sa kanila na susunod na lang ako ng mabilisan kung kaya. Kasi may mga obligasyon pa ako sa bahay na dapat tapusin muna bago magtungo sa galaan. E di yun na nga, nakaalis ako ng bahay around 11:30 ng umaga. Maghahapon na din at tirik na tirik ang araw. Naglalakad lang ako papuntang Kaipilan. Wala kasing motor. Yung daanan papuntang Kaipilan ay makipot. Saktong walking pathway lang ito. O para sa mga single vehicle gaya ng bisikleta o motor. Sa totoo lang nakakatakot maglakad ng tanghali ng mag-isa papuntang Kaipilan. Kung i-describe ko itong lugar na ito, mapuno siya at may tubig sa gilid ng daan. Isa pa, may kwento-kwento din kasi about sa 2 punong magkaharap sa pusod ng gubat. May mga maligno daw na minsan nagpapakita pag ganoong katirik ang araw. Ang masama pa sa lagay kong iyon, madadaanan ko iyong 2 puno bago makarating sa Kaipilan. Hindi ko alam kung bakit ko pa iniisip ang mga bagay na iyon, gayong mag-isa na nga lang akong naglalakad papuntang dagat. Hindi na ako nagpadala sa takot at dire-diretso na lang akong naglakad. Mula sa malayo, tanaw ko na ang 2 punong magkaharap na sinasabi nilang may maligno daw. Mga ilang hakbang na lang, madadaanan ko na iyong puno nang may bigla akong narinig na nagpuputol ng kahoy. Napatingin ako sa kaliwa ko at nakita ko si Aling Huling. Kilala siya sa barangay namin kasi madalas itong sapian ng mga espiritu or more specific. Sinasapian siya ng isang lobo o aso pag bilog ang buwan. Pero sa ngayon di siya nakakatakot kasi di naman naulit na sapian siya ng espiritu. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Nung pagtapat ko kay Aling Huling, tinanong niya ako kung saan daw ako papunta. Ang sagot ko naman, maliligo po ng dagat. Nagtanong din ako sa kanya kung nakita niya bang padaan dito ang mga kaibigan ko. Ang sabi ko ay 5 sila lahat. Ang sagot niya sa akin, oo daw, at di ilang minuto pa lang daw ang nakakalipas. Nagtaka ako sa sinabi niya kasi 9 AM pa lang nang nakaalis na ang mga kaibigan ko. At 11 na ako nakaalis sa amin. Paanong ilang minuto pa lang? Inalis ko na lang sa isip ko iyon. Baka nga naman noong 9 AM ay hindi pa sila nakaalis. Naglakad na ako ng mabilis. Sabi ko kinay Huling ay salamat po. Pagkatapat ko sa 2 punong malaki, biglang umambon. Nagtaka ako kasi sobrang tirik na ang araw. Tapos ilang sagit lang ay umambon agad. Inalis ko na lang din sa isip ko iyon. Baka kasi mapangunahan pa ako ng takot. Kaya lakad ulit ako. Nung pagkalagpas ko sa 2 puno, doon ko natigilan at natulala. Bigla kong na-realize ang lahat. Kasi biglang huminto din iyong ambon. Saktong kakalagpas ko lang sa 2 puno na sinasabi nilang may maligno. Takot na ako noon at ang nagawa ko na lang ay tumakbo ng mabilis. Pagkadating ko ng dagat, gulat na gulat ako. Sobra akong takot na dahil walang tao sa Kaipilan ni isa.
Bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Pagkagising ko, nadatnan ko ang sarili kong nakahiga sa isang malaking putol na kahoy at bigla ulit akong nakaramdam ng takot nung naging aware ako sa kapaligiran ko. Dahil gabi na noon, ako'y magising at sa mga oras na ito, nasa dagat pa rin ako. Di ko na napigilan ang sobrang takot at nagtatakbo akong umiiyak. Sa pagmamadali ko, natisod ako sa isang bato at natumba at nawalan ulit ng malay. Nung muli akong magising, nakita kong hawak-hawak ako ng mga kaibigan ko at nasa dagat pa rin ako. Pero sa pagkakataong ito, tirik na tirik pa ang araw. Sa tingin ko, mga 1:00 pa lang ng hapon base sa pagkakasulyap ko sa araw. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari sa akin. Ang sabi nila, nakita daw nilang akong natatarantang tumatakbo at biglang natumba. Naikwento ko sa kanila ang lahat. Ang sabi ko ay nakita ko si Nay Huling sa 2 malaking puno. Pagka uwi namin, bigla akong nagulat dahil biglang nagsidatingan ang mga kaibigan ko dito sa bahay. Ang sabi nila, tinanong daw nila si Nay Huling kung nasaan siya buong araw. Ang sabi daw ni Nay Huling, nasa bahay lang daw siya, maghapong naglaba. Bigla na naman akong kinilabutan na maligno nga ata ako dahil doon hindi na talaga ako maglalakad ulit na mag-isa papuntang Kaipilan. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking ipinadalang kasaysayan. God bless po. Maraming salamat po muli sa pakikinig ng ating kwentong na ibahagi ngayon. Kung may opinion po kayo, please comment down below. At miga love shoutout po sa lahat. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli!